From its majestic mountains, naggagandahang mga dagat at syempre insta-worthy sceneries na ready to feed your eyes. Ang probinsya ring ito ay kilala because of its historical significance at mayamang kultura. And that makes Bataan Province a must-visit destination in Central Luzon. Kaya naman, tara, samahan ninyo akong dayuhin at i-explore ang probinsya ng Bataan. If you're planning for your next trip at isa ka sa katulad kong trip, ang ultimate throwback sa old Philippines, our today's destination is surely perfect for you. Dahil today ay bibisitahin natin ang isa sa mga pinakasikat na heritage resorts dito sa buong Pilipinas. Kaya naman, samahan ninyo akong i-explore at mag-walk down in our memory lane dito lamang sa Las Casas, Filipinas de Acuzar. This popular heritage resort ay nagsimula lamang sa hobby ni Mr. Acuzar na pangongolekta ng mga antique pieces ng mga bahay katulad ng mga lumang hagdan at bintana. At eventually, Mr. Acuzar decided to bring the entire Spanish-Filipino heritage houses dito sa ating bansa upang muling i-rebuild dito sa Las Casas. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 60 heritage houses ang mayroon dito. At ilan sa mga bahay na ito ay ating mabibisita. Kaya tara, samahan ninyo akong i-explore ang pinagmamalaking casas here in Las Casas. For our first stop ay ang Casa Luna. This casa was originally built noong 1850 in Namakpakan, La Union na pagmamay-ari ni Don Primitivo Novicio na tiyuhin ng kilalang magkapatid na sina Antonio at Juan Luna. Unang kita ko pa lang sa labas ng bahay na ito ay kapansin-pansin na ang symmetrical structure nito that reflects the typical Ilocano bahay na bato. Aside from preserving the old houses, Las Casas is also preserving the traditional culture nating mga Pilipino, katulad na lamang na pagtatanggal ng sapin sa mga paa bago pumasok ng bahay bilang paggalang sa may-ari nito. Noong araw, karaniwan sa mga mayayamang pamilya ang pagkakaroon ng mga tagasilbi o mga alipin. So noong unang panahon ay may dalawang uri ng alipin. Ito ang aliping na mamahay at aliping sa gigilid. At yung pintuang dinaanan ko kanina ay isang separate entrance para sa mga aliping sa gigilid. At itong daanan na aking nilalakaran ay ang tinatawag nating bulada. So unlike sa mga aliping na mamahay, ang mga aliping sa gigilid ay dito lamang na inaalaw. Ang mga aliping na mamahay ay pwedeng pumasok sa loob. So para bigyan kayo ng ideya o halimbawa, para mas maintindihan ninyo kung anong pinagkaiba ng dalawang klase ng alipin. So, ang mga aliping na mamahay ay inuutosan ng kanilang mga amo. And then, yung mga aliping na mamahay, nire-relay nila yung kung anumang utos or command sa mga aliping sa gigilid para halimbawa sila yung kumuha ng tubig ng baso at ibibigay nila ulit iyon sa aliping na mamahay para yung aliping na mamahay ay siyang magdadala sa tabi ng kanyang madam o don. This three-story heritage house ay naging headquarters rin ng United States Armed Forces in Northern Luzon noong World War II at dito nila pinagplanuhan ang paghuli kay General Yamashita. Kaya naman, Casa Luna still stands as a reminder of our brave and artistic heritage. Down to our next stop ay ang Casa Quiapo. This casa is originally located at the corner of Calle San Sebastian sa Quiapo, Manila. Ang kasang ito ay itinuturing na pinaka-eleganteng bahay sa buong bansa during the Spanish era. Pagpasok ko pa lamang sa Casa Quiapo ay napansin kong kakaiba ito sa mga naunang bahay na ating napuntahan dahil ito ay inspired sa typical architectural style ng mga bandehadong bahay na bato na common noon sa ating bansa. Noong taong 1867 ay itinayo itong gusali sa unang pagmamay-ari ni Don Rafael Enriquez at ito'y dinisenyo naman ni Felix Rojas Arroyo. So pagdating natin dito sa mezzanine,
ay may makikita tayong upuan. At ito ay tinatawag nga nilang descanso dahil noong unang panahon ang ating mga kababaihan ay may mga mabibigat na kasuotan. At ito ay nagsisilbing kanilang pahingahan dahil ang literal meaning ng descanso is a place to rest. Noong taong 1908 hanggang 1926, itong gusali na to ang nagsilbing dating UP School of Fine Arts, ang pinakamatandang gusali sa kasaysayan ng Universidad ng Pilipinas. Yung may-ari din ito ang nagsilbing first ever director ng UP School of Fine Arts. Ang mga naging estudyante ng school na ito ay ilan sa mga outstanding artists ng ating bansa. Katulad na lamang nila Fernando Amorsolo, Guillermo Tolentino, Emilio Alvero, Carlos Botong Francisco at Tomas Mapua. At dahil combination nga ito ng dating bahay ni Don Rafael at ng UP School of Fine Arts, may mga ilang features pa rin ng bahay ang ating makikita dito. Katulad na lamang nung peephole na talaga namang nakakuha ng atensyon ko. Noong araw daw ay si Don Rafael ay sumisilip dito kapag siya may mga expected na bisita. Expected or unexpected. At kapag welcomed yung mga bisita, meron taling nakakonekta mula sa main entrance at iyon kanyang hihilahin na lang para pusang bumukas ang pinto. And otherwise, kung ikaw ay hindi welcomed na bisita, ikay either bubuhusan ng tubig o bubuhusan ng ihe na galing sa arenola. O, diba? Sobrang cool at nostalgic. At down to our last casa na puno ng history at conspiracy. Andito tayo ngayon sa Casa Binyan, ang replika ng Alberto's Mansion sa Binyan, Laguna. At kung pamilyar kayo sa lugar na aking kinatatayuan, ito ay dahil dito sinut ang isa sa mga pinaka-iconic scenes na kung saan pinatay ang ating bayani sa pelikulang General Luna. Casa Binyan was built in the 16th century by Gregorio Alonso and was located in front of the Binyan Plaza, Laguna. Eventually, napasa ang ownership nito sa isa sa mga kanyang anak na si Cipriano, who happens to be Jose Rizal's maternal grandfather. Later on, ay napasa naman ito kay Teodora Alonso. And in the 18th century, the house was expanded kung saan nilagyan ito ng large azotea na may garahe sa ilalim para sa mga karwahe. Base sa mga kwento, nakaayon raw ang disenyo nito sa orihinal na tahanan ni Rizal sa Calamba, Laguna. In the 20th century naman, ito ay ibinenta hanggang sa mapunta na ito sa current owner na si Don Jose Alberto Alonso. Itong kasang ito ay replika lamang dahil ang orihinal na bahay ay nasa Binyan, Laguna pa rin. Ang gusaling ito ay nahati sa dalawang parte at sa kasalukuyan, ang unang bahay ay ginagamit bilang parte ng heritage tour natin. Ang unang palapag ay starting point ng heritage tour at ang pangalawang palapag naman ay isa sa mga parte ng heritage tour kung saan dinadala ang mga bisita. At sa pangalawang gusali naman, yung pangalawang bahay, ang pangalawang palapag nito ay nagsiserve as bulwagan or function area. At yung first floor naman ay isang authentic Italian restaurant na La Bella Teodora. Grabe, busog na busog ako sa pieces of information about sa tatlong kasa na ating nabisita. Kaya naman, let's take a break dahil oras na para busugin ang ating tiyan. So let's grab some comfort Filipino food here in Kusina ni Nanay Maria. Kusina ni Nanay Maria is a Filipino restaurant here in Las Casas that serves our favorite Filipino cuisine. And speaking of fave foods, number 1 dyan ay ang kanilang mga specialty na kare-kare at binakol. So tara, let's taste it! May mga bagoong kasi na super alat, pero yung bagoong nito, it really complements well with the amount of peanut butter taste, aftertaste ng kare-kare sauce. And I really liked how they cooked the kare-kare here sa kusina ni Nanay Maria. Sobrang lambot nung when I sliced into the meat. Hindi ko na siya kailangan
kagatin multiple times. So after naman sa kare-kare, syempre gusto ko rin naman ng soup. So ito ay binakol. So ngayon, titikman natin siya. Ito, niluluto siya using buko juice. So kuha tayo ng chicken. Tingnan natin kung malambot yung chicken. I really like yung binakol kasi matamis siya. Even though other people might find it very weird, pero ang sarap-sarap talaga nitong binakol. Matapos ang ating food trip sa kusina ni Nanay Maria at naka-regain na tayo ng ating energy, time na to continue ang ating pamamasyal dito sa Las Casas. Sa paglalakad ko ay napansin ko ang nagaganap na interactive show sa labas ng Casa Binyan. Tampok sa show na ito ay ang reenactment ng iba't ibang historical events sa ating bansa. At isa rin sa mapapanood natin ay ang ilan sa mga characters na mula sa sikat na nobela ni Dr. Jose Rizal. Katulad na lamang nila Padre Damaso, Maria Clara at Crisostomo Ibarra that was performed by the outstanding actors mula sa ATFC. Amazing, di ba? Kaya naman hands down to this kind of activity na muling bumubuhay at nagpapaalala sa makabuluhang kasaysayang meron ang ating bansang Pilipinas. Maligayang pagdating sa Las Casas, Pilipinas de Agusan! Las Casas has a lot of activities to offer sa mga guests nito. And speaking of that, ay matatry na natin ang isa sa trend na attraction here in Las Casas, ang Balsa Tour. This tour was inspired sa Venice Grand Canal sa Italy, kung saan mapupuntahan natin ang iba't ibang isla at casa sakay ng balsa. Ang kanilang mga balsa can accommodate up to 10 to 18 packs, saktong-sakto para sa pamilya or barkada. Kaya tara, let's continue to explore the beauty of Las Casas. Sa trip na ito ay makakasama natin si Kuya Luis bilang ating tour guide. Na-share ni Kuya Luis sa akin na ang ilog raw na dinadaanan namin ngayon ay original na river dito sa Bagak at ito raw ay connected sa West Philippine Sea, kaya naman ito ay pinaghalong tubig tabang from the mountains at tubig from the sea. Para sa ating unang islang bababaan, ito po yung ating Plaza Guillermo. At right now ay nandito tayo sa ating first stop, which is Plaza Guillermo, at ito ngay nagsisilbing pag-alala or tribute sa isa sa mga greatest national artist of our country na si Guillermo Tolentino. So makikita natin sa lugar na ito yung iilan sa kanyang mga eskulturang ginawa. So nandyan na nga yung UP Oblation na makikita natin sa Universidad ng Pilipinas. At syempre ang makasaysayang monumento ni Andres Bonifacio. So tara, libutin natin! Sa paglilibot ko, sobrang na-amaze ako sa mga sculptures na nakita ko dito sa Plaza Guillermo. At sobrang nakakatuwa na may mga ganitong structure pala dito sa Las Casas kung saan nagpapaalala at nagbibigay pagkilala sa ating mga Filipino artists. Ngayon naman po para po sa ating unang bahay na mabibisita dito sa ating munting paglalakbay, ito po yung ating Casa Candaba 2 from Candaba, Pampanga. Pagdating pa lang sa harap ng bahay na ito, kapansin-pansin na agad ang kalakihan nito kumpara sa ibang mga kasa. Bubungad agad sa iyo ang dalawang malalaking hagdan na nagsisilbing entrance ng bahay. Very classy. Ang bahay po nito naitayo po siya taong 1800. Sa pagmamay-ari po nito Mas Cardenas Reyes at de Concepcion Viola. Yung bahay po natin na ito ay ipinagkatiwala na lamang po nila sa caretaker. Pero imbis po na maalagaan po kasi yung bahay, lalo po kasi itong napabayaan. Kaya po yung magkakapatid ay napagdesisyon na lang po nilang ilipat
yung bahay dito po sa resort para po muling maibalik po namin yung dating ganda po ng bahay. Bukod sa history at pinagmulan ng bahay na ito, isa sa mga nakaka-impress na makikita sa loob ng bahay ay ang mga upuan nila na tila rocking chairs. Pero alam nyo ba na ito ay isang birthing chair o butaka? Yes, you heard it right. Ang mga sinaunang mga babae ay umuupo lamang sa armrest ng upuan na ito. Kaya kung mapapansin ninyo, ito ay medyo makapal at dito na sila nanganganak. Pagpasok pa lang sa Casa Candaba ay napansin ko na agad ang mga mural sa dingding nito. At fun fact, ito ay mga original pieces ng bahay. Sa aming paglilibot ay makikita rin natin ang mga naglalakihang bintana ng bahay for its ventilation at sa pagsapit ng gabi naman ay isinasara ito. At oras na para buksan ang maliliit na bintana na matatagpuan sa ibaba na siyang nagiging pasukan ng malamig na hangin sa gabi na tinatawag nilang ventanilla. Paano niyo po na-transport yun from place to place? Bago po mailipat kasi yung bahay dito sa resort, una, pinag-aaralan po muna lang mabuti yung bahay. Ginagawa ng documentation, kinukuhanan po ng larawan, nilalagyan din ng mga markings ang bawat parte po nito at saka naman po nila maingat nagigibain. Then yung mga parte po ng bahay, dadali naman po dito sa resort at muli naman po siyang itatayo base naman sa kanyang original na istruktura at disenyo. As yung ibang bahay po na napupunta po dito, binibili po siya. Yung iba naman po ay dinodonate naman po dito. Sobrang nakaka-mesmerize yung every corner ng Casa Candaba dahil hindi lang picture perfect ito, sobrang loaded rin ito sa history. Sobrang excited na ako sa next and last island na ating pupuntahan. Dahil in-spoil na ako ni Kuya Luis na ang next casa na pupuntahan natin ay ang may pinakamaraming original pieces sa loob nito. Ang bahay na mabibisita po natin, ito po yung ating Casa San Juan from San Juan, Batangas. At kung heritage nga lang din naman ng pag-uusapan, nandito tayo ngayon sa isa sa main highlights at pinagmamalaki ng Las Casas Pilipinas de Alcazar. At ito nga yung Casa San Juan, kung saan itong may pinakamataas na restoration rate. At alam niyo ba, 95% sa mga makikita niyong mga parte ng bahay sa heritage house na ito ay nananatiling orihinal at hindi replika. Katulad ng mga sirena na to, yung dalawang rebulto ng sirena na makikita natin sa entrada ng bahay, talagang totoo, pati yung mga baluster ng mga hagdanan. Kaya naman samahan nyo kung i-explore yung loob at para makita pa natin kung alin sa mga parts o sa mga gamit na nasa loob ng heritage house na ito ang nananatiling original. So pagpasok mo pa lang ng pinto, tingnan nyo. Original na original dahil yung sticker ng tax map ay makikita natin. Medyo punit-punit na nga lang pero kung sa authenticity lang pag-uusapan, number 1 tong bahay na to. Pagpasok ko pa lamang sa bahay na ito ay napansin ko na hindi ito katulad sa typical na tahanan. Sa Casa San Juan, ang first floor ay para sa garahe at imbakan. Sa second floor naman ay doon pa lang natin makikita ang sala at mga kwarto. Dito po, sa pag-akit natin sa ikalawang palapag ng bahay, makikita natin yung mga nagmay-ari po ng bahay noon. Ito po si Doña Lohio Marasigan Magtibay at ito naman po yung kanyang ina na si Doña Lorenza. Si Doña Lorenza, pinapunta niya po yung kanyang anak na si Doña Lohio sa bahay po ni Doña Rupina upang mamili ng mapapangasawa sa tatlong nagagandahang anak ni Doña Rupina. Yun nga lang po, wala po kasing napili si Don Lorenzo. Ang napili niya po kasi yung mismong ina na si Doña Rupina. So siya po yung nagustuhan ni Doña Lorenzo. At ang kanya naman pong isa sa kanyang naging anak ay ito naman po si Doña Soledad or si Doña Chulita. So naging beauty queen din po siya ng araw. Wow! Yung mga beauty queen po natin, tinatawag po natin silang carnival queen. Pero sa panahon po natin ngayon, sila po yung mga binibining Pilipinas. So ngayon naman po, pasukin po natin yung kwarto ni Doña Soledad Magtibay. After natin mapasok ang kwarto ng kaisa-isang anak ng mag-asawa, ay pumunta naman tayo sa master's bedroom ng bahay na ito. Katulad na lamang ng kwarto ni Soledad, ang mga kagamitan rin dito ay mga orihinal, mula sa kama ng mag-asawa hanggang sa kanilang tokador.
Dito naman po sa may sala po ng bahay, yung mga nakikita po nating mga upuan po na yan, still original parts po ng bahay. Ang tawag po natin sa upuan po na ito ay Solihiya chair. Bukod sa mga orihinal na kagamitan na matatagpuan natin sa loob ng bahay, ang ilan pa sa mga original pieces na meron dito ay ang mga wood carvings, katulad ng mga wooden tassels, ceiling decors, at door moldings. Ito ay gawa pa ng mga prisoners sa bilibid. Isa pa sa mga nakaka-amaze dito ay kahit may katagalan na itong nakatayo, ay matibay pa rin yung pundasyon at pader ng bahay dahil sa mga ginamit na kahoy sa paggawa nito. At fun fact, upang ma-preserve ang tibay ng mga kahoy ng bahay, hindi daw sila gumagamit ng mga bakal na pako. Wooden nails ang ginamit nila upang buuin ito. Bago matapos ang ating balsa ride, ay madadaanan din natin on our way back ang Estero de Binondo. Sobrang favorite ko tong part na to dahil sobrang Instagrammable at para na rin ako nasa Venice, Italy. Very romantic ang feels. Sa ride rin na ito ay madadaanan natin ang tinatawag nilang Lambingan Bridge na kung saan pwede kang humiling at maghulog ng barya. Aside sa mga heritage tours na ino-offer ng Las Casas Filipinas de Acozar, isa na nga dito ang Flores de Mayo, which literally means flowers of May dahil tuwing Mayo daw, mas namumukadkad ang mga bulaklak. And this is a month-long celebration together with Santa Cruzan that marks the end of this month-long na pagdiriwang in celebration and in honor of the Blessed Virgin Mary ng mga farmers natin noong panahon ng mga Kastila. This event was held every year dito sa Las Casas, but unfortunately, nahinto noong nagkaroon ng pandemic. Kaya naman sobrang feel ko yung excitement ngayon ng mga tao dito dahil finally ay bumalik na yung mga gantong events sa Las Casas. After our tiring yet informative tour at activities na ginawa, hindi naman ako papayag na matapos ang araw natin na hindi ko natitikman ang isa sa pinagmamalaking restaurants nila dito sa Las Casas, ang La Bella Teodora. This restaurant offers a selection of pastas and seafood at isa sa pinaka-main reason kung bakit ito ay isang crowd favorite ay dahil sa traditional way nito of baking a pizza. After natin kumain at naghahanap ka ng place to relax and contemplate, our next tour is perfect for you. If you wanna set sail to the sea at ma-feel ang serene vibes na binibigay ng mga tubig o ng karagatan, meron kaming perfect package for you dahil ang Las Casas ay nag-o-offer ng isang yacht tour kung saan pwede kayo lumibot sa mga points of interest within Bataan. So pwede kayo makapag-relax while also feeding your mind with history. Before we end our trip here in Las Casas, sobrang nakakatuwa na na-try ko itong yacht cruise. Kasi aside from nilalapit tayo ng Las Casas sa history, ay we also get a chance to experience the nature vibes here. And by just sitting here, ay sobrang nakaka-relax na dahil sa fresh air and sound of the waves. Dagdag mo pa dyan ang view ng sunset, kaya naman perfect na perfect ito if you want the peaceful and calm vibes. Aside sa picture-perfect sceneries na ino-offer ng Bataan sa mga turista nito, this province is also rich in history at isa rin ito sa may mga pinakamalaking ambag sa kasaysayan ng ating bansa. Dahil ang Bataan became the military fortress at battleground noong World War II. Yung Bataan ay naging very significant noong World War II dahil ito ay parang naging last stand ng USAFE. Pag nahawak ito ng American and Philippine forces, ito ay together with Corregidor ay magiging isang bastion o isang fortress na hindi makakapasok ang Hapon sa Manila Bay. So ang naging basis ng Bataan was to hold as long as possible, hintayin ang mga dagdag na reinforcements galing sa US at pag dumating ito ay mag-counterattack at itaboy ang mga Hapon from the Philippines.
Hindi naman nangyari, walang dumating na reinforcements kasi binomba yung Pearl Harbor. Bataan lasted longer than anyone thought it would. No? Sa akala ng mga Hapon, madali lang makuha yung Pilipinas. Sabi na, wala silang hukbo, hindi naman trained, hindi sila handa. So yung timetable na binigay sa Japanese officers dito ay less than 2 months, 55 days. Kung bibilang natin to, by the end of January, dapat kuha na nila yung buong Pilipinas. And that did not happen. So yung Bataan actually fell April 9. Dahil sa paglaban ng Bataan during World War II, ito ay naging simbolo ng resistance against the Japanese aggression at maraming na-inspire ng mga probinsya sa ating bansa. But after long days of fighting against the Japanese forces, Bataan surrendered noong April 9. The main reason kung bakit bumagsak yung Bataan, one is yung mga Japanese ay nakatanggap ng mga reinforcements. Especially by the end of March 1942, galing sa Singapore yung iba, galing sa Japan, galing sa China, galing sa mainland Japan itself. The second major reason was after 3 months of fighting, imagine, nandun ka sa frontline from January, wala kang tulog, halos wala kang pahinga. And from the first day of the defense of Bataan, kulang na yung pagkain. And then the third reason was sakit. Kasi yung sa Bataan nga, maraming mga malaria mosquitoes, so karamihan ng mga sundalo ay tinamaan ng malaria. So easily 60%, 70% ng mga sundalo natin ay may malaria towards the end of the fight. So talagang by that time, wala na tayong pwersa to resist the Japanese anymore. During the time na nag-surrender na ng pwersa ang Bataan, ay ayaw ito tanggapin ng mga sundalong Hapon dahil gusto nila na ang mga high-ranking officers ang sumuko. Kaya naman that's the time na kinuha nila si General Edward King to surrender Bataan. That's the first attempt ng pag-surrender. Hanggang dinala sila sa surrender site na matatagpuan sa Balanga, Bataan. At dito na naganap ang tinatawag na unconditional surrender, na kung saan nangyayari ang pirmahan between the Japanese forces and General King to surrender Luzon. Nandito tayo ngayon sa Balanga Elementary School na nagsilbing garrison ng mga sundalong Hapon after ng unconditional surrender ng mga Filipino at American soldiers noong panahon ng World War II. At isa sa mga naging silent witnesses ng mga kalupitang ginawa nila noong panahon ng digmaan ay ang punong mangga na ito. Dito itinatali yung mga prisoners of war para masigurado nila na walang makakatakas. At ilang hakbang lamang mula sa mga punong iyon ay makikita na natin ang torture chamber. Dito dinadala yung mga bihag para sila ipahirapan hanggang sa mamatay. Matapos ang pag-surrender ng Bataan ay persahang pinagmarcha ang mga sundalong bihag ng mga Hapon papuntang Capas Tarlac, kung saan matatagpuan ang PE-10 para sa kanila. Dito tayo ngayon sa Ground Zero kung saan naganap ang Death March na tinagurian na isa sa mga darkest pages sa kasaysayan ng Bataan. Out of the physical fatigue and mental exhaustion na kanilang naranasan mula sa pagkatalo sa digmaan dito sa Bataan, dito na sila pinadiretso ng mga Hapon. And yung mga Filipino and American soldiers ay persahan na pinaglakad dito sa Death March. Ito yung time na tinatawag silang war prisoners. Nasa around 6,000 hanggang 10,000 ang naitala na namatay noong Death March. At yung iba dito ay nakatakas. At yung mga survivors nga na ito ay ilang taon man yung nakalipas, nabuhay man sila after nung pangyayaring ito, yung lalim ng sugat at trauma na naidulot nito ay mananatiling sariwa sa kanila panghabang buhay. Sobrang devastating nung feeling para sa akin. Sa katunayan, habang pinagmamasdan at binabasa ko yung mga nakasulat sa marker, ay hindi ko maiwasang maiyak sa sinapit ng mga kababayan natin noong panahon ng World War II.
Kasabay ng death march na naganap sa bayan ng Mariveles ay naganap din ang kaparehas na pagmamalupit sa Bagak Bataan. At ang mga prisoners of war na galing sa dalawang magkaibang bayan ay nagtagpo sa Pilar Bataan. Sa junction na ito, malapit sa munisipyo ng Pilar, Bataan, ay makikita nating nakatayo ang Flaming Sword of Pilar. Itong gigantic sword na ito ay sumisimbolo sa katapangan na ipinakita ng ating mga Filipino at American soldiers na nakipaglaban sa pwersa na nagtangkang magnakaw ng demokrasya ng ating bansa noong World War II. Sa intersection na ito, nagkita mga sundalo na Amerikano at Filipino mula Bagak at Mariveles papuntang Capas, Tarlac. Pagkatapos magtagpo sa Pilar Bataan, ng mga prisoners of war ay dumiretso sila ng lakad papunta sa Capas, Tarlac nang walang tulog o kain man lang. Dahil kapag sila ay nakitang natutulog noon ay gigilitan sila sa leeg ng mga sundalong Hapon upang mabawasan na ang mga POW na kanilang papakainin sa concentration camp. Yung death march ay kasama yung mga Amerikano at kasama yung mga Pilipino. In fact, hiniwala yung Amerikano at hiniwala yung Pilipino. So parang dalawa yung linya dun sa roads, no? So yung isa ay pang-Amerikano, mas grabe yung treatment ng Hapon sa mga Amerikano kasi siyempre mga foreigners, mga Americans, mga puti, and the Filipinos, medyo masama din yung treatment nila sa Pilipino. Pagdating ng mga prisoners of war sa San Fernando, Pampanga ay isinakay sila sa tren papunta sa Capas, Tarlac. Dahil siksikan ng mga bagon, nagresulta ito sa kawalan ng hangin sa loob at ito ang naging isa sa mga rason upang masawi ang ilan sa mga prisoners of war. Nang makarating ang mga natitirang buhay ng mga Amerikano at sundalong Pilipino sa Capas, Tarlac noong April 15, 1942, ay muli silang pinaglakad ng 6 na kilometro hanggang sa bilangguan ng Camp O'Donnell. So after the war, talagang naging simbolo, kaya nagkaroon ng national holiday ngayong Bataan Day. And later on, kasi sabi ng iba, bumagsak naman yung Bataan, so it's a parang negative historical incident. Pero if you see that, ito nga, bumagsak lang yung Bataan, but it's very much later than what the Japanese expected. And it was actually later than we also expected. So yung isa ay talagang pinakita ng Bataan na we could actually fight in the defense of the country. So that means na yung probinsya ng Bataan, ito ay naging very historically significant kasi dito talaga yung parang lahat ng Pilipino, regardless of class, regardless of religion, regardless kung saan sila galing sa Pilipinas, naging parang melting pot yung Bataan in the defense of the Philippines. So I think to me that is the significance more than the fall of Bataan. The fact na tumagal tayo ng ganun was itself a major achievement at that time. Kaya naman noong 25th anniversary ng World War II ay nagpatayo si dating Pangulong Ferdinand Marcos ng isang memorial shrine sa Pilar, Bataan. Nandito tayo ngayon sa Mount Samat National Shrine kung saan matatagpuan ang dambana ng Kagitingan. The shrine was built in order to commemorate and immortalize the agony and sacrifices of our fellow Filipino and American soldiers who fought against the aggression during the World War II. Ang krus na ito ay tinayo sa highest peak ng Mount Samat, measuring 92 meters in height to signify the 92 days of battle in Bataan. As of this year, it just turned 57 years old, making a history, and was temporarily closed to public access due to rehabilitation in order to maintain and preserve its sanctity. Kung makikita ninyo, ito ang pintuan papasok sa loob ng Memorial Cross na makikita natin sa dambana ng Kagitingan. So this door was made of all the collected bullets and bombs during the World War II na gawa sa tanso made up of bronze. And as you can see, the D stands for Dambana and the K stands for Kagitingan.
At lahat ng ito ay tinunaw ng Zamora and Sons, and the engraved artworks was made of our national artist Napoleon Abueva, depicting all the important markers or important events in the history of the Philippines and kung paano natin na-attain yung kalayaan na meron tayo ngayon. Ang pangyayaring ito ay ang itinuturing na isa sa mga pinakamadilim na pahina sa kasaysayan ng ating bansa. Kaya naman, kahit ilang dekada na ang nakalipas, hanggang ngayon ay maraming Pilipino at mga taga-ibang bansa ang patuloy na bumibisita sa Bataan to honor and remember the sacrifices ng ating mga magigiting na sundalo. Aside from its historical significance, kilala rin ang probinsya ng Bataan dahil sa mga naggagandahan nitong beach resorts. Kaya naman, itotodo na natin ang ating adventure as we explore the Jewel of the West here in Bataan. La Jolla Luxury Beach Resort is a hidden gem located in the western tip of Bataan. With its fine sand, refreshing surroundings, at gentle breeze ay talaga namang achieve dito ang tropical vibes na hinahanap mo. But aside from its calming atmosphere, La Jolla also offers a lot of exciting and fun activities na pwedeng-pwede i-enjoy with your barkada or family. And speaking of fun adventure, tara, samahan ninyo ako sa first activity na gagawin natin here in La Jolla, which is the Banana Boat Ride. Before we proceed sa ating ride, the resort makes sure na lahat ng kanilang guests ay safe. Kaya naman guys, wear your life vests and let the fun begin. Just a tip, the key in this ride is to hold tight at syempre, i-enjoy mo with your friends. And that was so fun, even if tumaob tayo at nakainom ng konting tubig from the sea. At dahil basa na tayo and I can't let the momentum gone dry, itotodo na natin ang ating water activities because for the first time, ay matatry ko ang kanilang jet ski. As a first-timer ay medyo kabado tayo, but luckily ay sinamahan tayo ni Kuya. Kaya naman sa mga katulad kong first-timer, huwag kayong kabahan dyan and just enjoy the ride. While riding the jet ski ay pwede kang umikot within the area, pero careful lang dahil may mga points na hindi tayo pwedeng lumagpas. After our extreme water activities kanina, ay time naman to regain our energy. Here in La Jolla, they offer various cuisines na you can try sa kanilang different restaurants. But personally, I love the sounds of the waves and the tropical vibes, kaya naman mas pinili kong kumain by the beach. So dito sa La Jolla, they don't only serve Filipino comfort food or Filipino cuisine rather. They also serve international cuisines like we have the Western and syempre Mexican flavors. But right now, we're gonna focus on the Italian cuisine. At nandito nga ang kanilang isa sa mga pinagmamalaking specialties na meron lang sa La Jolla. At ito ang La Jolla Special. So as you can see guys, meron tayong pepperoni, meron tayong quattro formaggi or also known as four cheese and margarita, freshly sliced tomatoes, topped with basil and mozzarella cheese. And syempre, meron din tayong ham and cheese. So, I can't wait, let's dig in! Super thin nung crust niya and hindi siya greasy. So, this one, margarita.
So ito ay kung mahilig kayo na parang merong gusto niyo yung pinsan ninyo may konting kick ng sourness, margarita is the perfect one for you. Ito, let's try aman ang kanilang ham and cheese. Masarap din tong ham and cheese, ha? Yung subtle flavors, yung sweet and savory na flavors na binibigay ng ham and cheese, it gives a rich and creamy texture. Very perfect tong La Jolla Special because there's so much diversity in one plate. Biro mo yun, 4 na flavors na sa isang plate. So very perfect to, not only for yourself, but for your family as well. After we freshen up, time naman for another fun ride. Dahil this time ay matatry naman natin ang kanilang ATV. If you're not a professional driver kagaya ko, ay huwag kang mag-alala dahil they have a briefing before our ride. And syempre, para sa ating safety, we need to wear helmet. Aside from water sports activities na ina-offer nila dito sa La Jolla, ay atin din matatry ang kanilang ATV. Kaya naman samahan niyo ako sa isang exciting at rocky adventure! Just a few reminders lang guys, bawal tayong makipagkarera sa ating mga kasama to avoid any accidents na mangyari. Kaya naman, let's enjoy this 1-hour trail and let's get the real thrill! I think this is one of my favorite activities dito sa La Jolla. Aside from the ATV ride, La Jolla also offers different recreational activities, katulad na lamang ng bike ride wherein you can stroll around the resort and experience the K-drama feels. At dahil init na tayo with all the activities na ginawa natin, time naman to get relaxed and chill sa kanilang infinity pool. Here in La Jolla, they have 3 swimming pools na pwede ninyong pagpilian. But this infinity pool is my bias dahil na rin sa view nito. After a long fun day, deserve natin ang mag-relax. At ang best way to end our day is to have a full body massage, and luckily, La Jolla has a wellness spa. Kaya naman, tara, samahan ninyo akong mag-relax. Isa sa ino-offer na massage ng La Jolla na ating ita-try today ay ang back and foot reflexology. Perfect itong massage na ito for our muscle pain and for improving our blood circulation. Sobrang relaxing ng 1-hour massage experience na to. Dagdag mo pa dyan ang vibes ng lugar na talagang sure na makakatulog ka. I would like to invite all the guests and everybody in the Philippines to visit La Jolla. You can go on our website. It's easy to get here. It's an experience and a premier destination with incomparable sunsets in the Philippines. Kaya naman if you're planning your next trip at gusto mo ng calming vibes yet puno ng adventure, I suggest you visit La Jolla. Nagkaroon na ako ng chance na makadayo sa mga iba't ibang parte ng Bataan. Doon nagbago lahat na parang ang dami pa palang pwedeng gawin, ang dami pa palang pwedeng malaman about sa Bataan. Na-realize ko na yung Bataan ay blessed with so many natural resources, and aside from yung kultura nila at saka yung mga tao na taga rito, mayaman din sila sa history. Nagkaroon pala sila ng pivotal role sa pagre-redeem ng kalayaan ng Pilipinas. So sa Las Casas, even though it was a very short and sweet time, I've realized so many things. At isa na nga dyan ay kung gaano kayaman yung ating sining, kultura at tradisyon. Pangalawa ay
isang natatangang experience where I get a glimpse of what it really looks like in the past. Let's not forget to give back sa ating culture by surely promoting it and loving it and being proud of it. Kasi wala nang mas gaganda pa sa pagiging Pilipino. Sa La Jolla naman, very relaxing yung naging vibe sa akin. Plus yung food nila, sobrang sarap. Talagang parang best of both worlds. And if you wanna live your life to the fullest, you have to experience all of the things na you are unfamiliar. Sa Ground Zero, while I was reading the history na written doon sa marker, ang daming namatay. Naiyak ako kasi it's a very dark and sad thing. It's a tragic thing. And as Filipinos, we don't usually talk about death. That's why, kasi it's a taboo thing eh. Whenever we think about death, we usually instill fear in our hearts. Their death remains to be one of the main fortress kung bakit malaya ang Pilipinas ngayon at ang mga Pilipino. If I was there, during that time, hindi ko rin naman alam yung gagawin ko eh. Grabe yung tapang ng mga Pilipino and kudos to all the people, to all the nationalities who have helped the Philippines to regain their freedom and their national land. Hindi lang importante na dayuhin ang Bataan, pero importante din na alamin natin kung ano yung mga nakatagong kayamanan ng Bataan, which is their culture, their people, their tradition, that they're continuously preserving in order to give wisdom or give knowledge for the future generation. Dayuhin natin yung places. Might as well not just only to appreciate the view, but to appreciate its history as well. Kaya sabi nga nila, huwag tayo maging dayuhan sa sarili nating bayan.